43. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso." Let us pray. Lord, chapter 23, verse 43. Again, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. These eternal words of the Savior were the second word His book in front of us. Ito po salitang, itong Lucas 23 verse 43, ang pangalawang wika na binanggit ng ating Panginoon Jesus nang siya'y nabagay sa krus. Ito po, it is the promise to the repentant thief on the cross that we will be with Jesus in paradise that day. Ito ay isang kanyang binigay na pangako doon sa isang magnanakaw na kasama niyang ipinako, na kasamang ipinako doon sa cross ng Kalbaryo. Sinabi niya, isasama kita sa paraiso. This verse focuses the concepts of immediate salvation, faith, and being with God upon death for those who believe in Jesus. Ang verse na ito ay nakapokus sa konsepto ng agarang pagkaligtas. Paniniwala at yung pagiging nandun tayo sa Panginoon after na tayo ay mamatay kung tayo ay naniniwala sa Kanya. To demonstrate that faith in Jesus is sufficient for salvation. Pinapakita ng verse na ito na ang paniniwala natin sa Panginoong Jesus ay sapat na para tayo ay maligtas. Regardless of our past sins. Regardless kung ano ba ang ating mga nakaraang kasalanan. Sabi ko kanina, yung verse na ito ay nakapokus, una, immediate salvation. Tingnan po natin yung verse, bakit sinabi ng immediate salvation? Alam po natin, salvation sa gift. Alam po natin yan. Yan ay regalo, yan ay kaloob sa atin. Not a reward for good deeds. Hindi ito, kumbaga, bayad sa mga ginawa mong kabutihan. Emphasizing the importance of faith in Jesus for immediate salvation. Jesus assures the thief that he will be with him in paradise today. Meaning, the word today, nung sinabi ng Panginoon today, meaning is that immediately upon death. Ibig sabihin, ang sinabi ng Panginoon na ngayon, sasama kita sa paraiso. After ng kanyang pagkamatay, nasa Panginoon. The use of today emphasizes the immediate nature of the promise. It is not the future word, but presently reality, but a present reality that will occur upon them. Realidad siya na makyayari kapag tayo ay mawala o mamatay na ang ating katawang lupa. Realidad na after death, may sinasabi, mayroon nang mapupunta tayo sa Kanya. May buhay na naghihintay sa atin. Another concept is faith. Ngayon mahina, immediate salvation, faith as the key. Kung makikita natin, may dalawang karakter na pinapakita doon sa
chapter 23, sa early, sa mga kaunang verse na may dalawang tao doon na kasama ni Jesus. Yung una, yung isang magnanakaw, sinabihan sa Jesus, di ba ikaw ang Diyos, ikaw ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili kami? Then may another thief doon, na sinabihan siya, hindi ka natatakot yan ang Diyos. Tingnan po natin yung faith ng thief na yun. Kung bakit siya naligtas. The thief has confessed his guilt and affirmed that Jesus is Lord. Doon sa sinabi niya, sa verse 14, ngunit pinagsabihan naman niya ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? So it affirmed that Jesus, kahit sa gitna ng maraming namumutya sa Panginoon, na ikaw ang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Grabe ang faith na pinapakita ng magnanakaw na yan. Ano niya? Na Jesus is the Lord. Alam niya, yung faith niya, pinakita niya, alam niya, sa pagkakataon niya, hindi na siya ngayon. Mabibigyan doon. Sabi niya, we cannot get baptized. Baptism is not necessary for salvation. Sinabi niya na yan ang Diyos. Pag sinabi niya, hindi naman siya i-baptize. Ako ba siya sa cross para mag-isman? Hindi na. Pero naniniwala siya. May faith sa kanya. The thief salvation is based only on his faith and repentance. Yung pagkaligtas ng isang magnanakaw na yun ay nakabase lamang sa kanyang paniniwala doon mismo sa pagkakataon yun na nakasama niya sa Kristo. Sabi dyan, not on good works or any other internal factor. The thief, repentance, and faith in Jesus are the basis for his immediate salvation. His words acknowledge of Jesus' innocence and his own sins, followed by a request to be remembered, demonstrate his faith and repentance. Sabi niya kasi, sa verse 41, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. See? Tingnan po natin how deep, kung gaano kalalim yung faith ng tao ngayon. Alam niya ng sarili niya, mamamatay na ako dito. Pero sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikay naghaharap na. Nandun yung faith niya na kung hindi siya maaari siyang maligtas. There is life na kanyang maaasam after ng kanyang kamatayan. Ganun kalaki ang paniniwala ng magnanakaw sa ating Panginoon. So, ang lugar pala ng paradise na binabanggit isasama kita sa paraiso. It signifies the state of blessedness and kapahingahan. Kumbaga, wala ka nang aalahanin doon. The place where the souls of righteous are with God until the resurrection. Ang lugar na kung saan ang kaluluwa ng mga righteous person ay nandun. The thief will be in paradise. He has committed crimes serious enough.
that he admits and deserves crucifixion. Sabi niya kaya, mas grabe ang kumbaga, deserve natin na ipako. Nako talaga niya na siya makasalanan. Hindi, wala kaya sabi, ay hindi, nasabit lang ako. Sabi niya, committed crime service not admitted. But after he dies, he will go straight to paradise. There is no purgatory. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na after death, may ikaw pa rin kasakitan na agihan, makugal makasakit dito. Ang buhay na walang hanggan. Verse 23, Luke chapter 23, verse 43, this beautiful passage gives assurance that it is never too late to look to the Lord Jesus. Napakaganda pa lang itong verse na kung saan ipinapakita na hindi pa huli. Even ito na magnanakaw, yung magnanakaw na yun, nasa bihit na talaga siya ng kamatayan. Pero naniniwala siya na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Na magsisi, hindi pa hulihan ang lahat. Na aaminin kung ano yung nagawa niyang kasalanan. Hindi pa huli ang lahat na tanggapin si Kristo. It demonstrates that salvation is by grace. Through faith in Christ, and it's not dependent on the liturgical sacraments, baptismal rituals, and good works, man-made doctrines, and legalistic requirements. Sinabi ka po, salvation is by grace. Kita natin na save ang magnanakaw na yan dahil sa grasya lang na binigay ng Panginoon. Hindi tinignan kung ano yung mga ginawa niya from the past. So, it is the faith in the person, the Word, and the Word of Savior that secures for us the forgiveness of sins and life everlasting. Yung paniniwala ng tao at kung ano yung ginawa at mga salita ng Panginoon, yun po yung nagsisecure ng ating kapatawaran at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Luke chapter 23 verse 43. It provides a powerful message about the hope of eternal life for believers, promising a future with God. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na mayroong buhay na walang hanggan kapag tayo po ay maniwala na sa ating Panginoon. May buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin kapag mawala na tayo dito sa mundo nito. Yan po ang nais ipahiwatig ng dalawang wika sa atin. Maraming salamat. Let us pray.